Narito ang iba't ibang uri ng tsunami alert na inilalabas ng mga ahensya, gaya ng National Tsunami Warning Center, NTWC. Information Statement, pahayag ng impormasyon. Nagbibigay ito ng abiso na walang malaking banta ng tsunami, ngunit maaaring may naganap na lindol o tsunami na dapat malaman ng publiko. Sa ganitong alerto, karaniwang hindi kailangan ang paglikas ngunit mainam pa rin ang manatiling may kaalaman. Tsunami Watch ipinapahiwatig ng alertong ito na may posibilidad ng tsunami. Bagaman hindi pa napatutunayan kung totoo nga, pinapayuhang manatiling alerto para sa mga susunod na update at handa sa agarang aksyon kung kinakailangan. Tsunami Advisory. Ang alertong ito ay nagpapahiwatig na may paparating na malalakas na alon. Hindi mga malalaking baha ang inaasahan ngunit delikado ito sa mga nasa dalampasigan at daungan. Inirerekomenda ang agarang paglayo sa tubig at mga coastal area. Tsunami Warning, babala sa tsunami. Ito ang pinakamataas na uri ng alerto. Ipinapahiwatig ng babalang ito na may mapanganib na pagbaha o malalakas na bugso ng tubig dulot ng tsunami. Ang agarang paglikas papunta sa mas mataas na lugar ay pinapayuhan para sa kaligtasan. Ang pagkakaalam sa apat na antas ng tsunami alert ay makatutulong upang maging handa at ligtas sa oras ng sakuna. Ano ang kaibahan ng Tsunami Warning at Tsunami Watch? Ang pangunahing pagkakaiba ng Tsunami Watch at Tsunami Warning ay ang antas ng panganib at ang kailangang aksyon na dapat gawin ng publiko. Narito ang detalyadong paliwanag. Tsunami Watch, kahulugan. Ipinapahiwatig nito na maaaring magkaroon ng tsunami, ngunit hindi pa ito napatutunayang nangyayari o malaki ang posibilidad na mangyari. Ito ay isang paalala upang manatiling alerto sa mga susunod na update. Impormasyon. Nilalabas ito kapag nagkaroon ng isang malakas na lindol, karaniwang magnitude 7.5 o higit pa, sa isang seismically aktibong lugar at sinusubaybayan pa ang mga datos mula sa tide gauges upang matiyak kung may tsunami nga. Aksyon. Dapat maghanda ang mga tao para sa posibleng paglilikas at magbantay sa mga karagdagang impormasyon. Hindi pa ito nangangahulugan na may aktwal na tsunami, ngunit kailangang maging handa. Tsunami. Warning. Kahulugan. Ipinapahiwatig nito na may imminent, kasalukuyan o malapit ng mangyari na tsunami na maaaring magdala ng widespread flooding at mapanganib sa mga coastal area. Impormasyon. Ito ay isang seryosong alerto na nangangailangan ng agarang aksyon, kabilang ang paglilikas sa mas mataas na lugar at pagsunod sa mga paalala mula sa lokal na awtoridad. Aksyon. Dapat agad na lumikas, huwag maghintay ng opisyal na anunsyo at sumunod sa mga tagubilin upang mapanatili ang kaligtasan. Ang pagkaalam sa pagkakaibang ito ay mahalaga upang makapagdesisyon ng tama at ligtas kapag may tsunami alert, lalo na sa mga nakatira sa baybaying dagat o coastal area. Kapag may tsunami warning, ano ang tamang gagawin? Lumikas agad patungo sa pinakamalapit na mataas na lugar o sa lugar na malayo sa baybayin ng hanggat maaari. Huwag maghintay ng opisyal na babala bilang senyales na kailangang kumilos agad. Kung ikaw ay malapit sa baybayin at nakaramdam ng malakas o matagal na lindol, tumagal ng higit sa 1 minuto o nagpapahirap tumayo, agad na kumilos upang makaalis. Ito ay likas na babala ng tsunami na hindi dapat ipagsawalang bahala. Huwag gamitin ang sasakyan kung maaari. Mas mainam ang paglakad o pagbibisikleta upang maiwasan ang trapiko at pagkaantala. Get ready. Dalhin lamang ang mga mahalagang gamit at mga alagang hayop kung hindi ito makakaantala sa paglikas. Iwasan ang pagbalik sa baybayin hanggang mabigyan ng opisyal na mensahe na ligtas na. Sundin ang mga babala at tagubilin mula sa civil defense o lokal na awtoridad upang matiyak ang kaligtasan. Sa kabuuan, ang pangunahing layunin ay ang mabilis na paglikas sa mataas na lugar upang maiwasan ang panganib na dulot ng tsunami. Ang pagiging alerto, pag-alam sa mga evacuation routes at pagsunod sa mga tagubilin ay napakahalaga para sa kaligtasan.